Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Sister Catherine Javier or kilala po bilang Sister Irene. Sampu po ng kapatiran sa Charismatic Cathedral, Christ's Life Christian Fellowship. Nagagalak po kami muli na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Welcome po sa ating programang Ipahayag ang Mabuting Balita. Alam naman po natin sa panahong ito, masyado po tayo nafo-focus sa mga bagay dito sa sanlibutan. Pero syempre po, nais natin na patuloy na maibigay natin ang panahon natin sa Panginoon. Kaya narito po ang programang ito'y patuloy na maghahayag po ng mensahe para sa Panginoon, lalo na po ang mensahe ng kaligtasan. And syempre po, nag-imbita po tayo muli ng isang kapatiran. Ang kapatiran po ito ay hindi lang siya ordinaryong umaattend po sa ating gawain. Siya ay isang lingkod ng Diyos kung saan ginagamit po siya ni Lord na manguna po sa gawain ng ating church na CCLCF ng prayer meeting. At siya rin po ay ginagamit ng Panginoon every Sunday sa fellowshipping po ng ating simbahan. Tawagin na po natin. Ito po ay walang iba kundi ang ating minamahal na si Teacher P or Teacher Pilar Reyes Pacdidinda. Praise God. Magandang araw po, Teacher. Magandang araw po. Magandang araw, Teacher ka. Yan. Lagi yun ang aking I fondly call you as my teacher. Yes. Amen. Ayan. So, kaya nga po na nabanggit ko, si Teacher P ay isang masigasig na lingkod po ng Panginoon, and ginagawa niya po ito dahil sa kanyang sobrang pagmamahal kay Lord, di ba po? Amen. Amen, praise God. Pero bago po tayo magpatuloy, Teacher, tayo po muna yung manalangin. Inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa sa panalangin. Praise God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami magkasama po ni Teacher P upang i-share po muli ang inyong banal na salita ng kaligtasan. Inataas po namin sa inyo na linisin niyo po kami at maging marapat na lumapit po sa inyo. At nawa, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso't isipan, maging ang mga makakarinig ng mensaheng ito mula sa aming kapatid na si Teacher P. Ikaw ang siyang mauna sa kanya. At nawa, Panginoon, sa pamagitan ng programang ito ay marami pong makakilala sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Yan. Muli, Teacher P, kamusta po kayo? Ay, mabuting-mabuti naman. Amen. Praise God. Sa biyaya ni Lord, patuloy na binibigyan ng buhay, kalakasan, sigla, makakilos pa ng maayos. Palagi kong itinataas sa Panginoon gabi-gabi, Lord, ano pa po ang kailangan kong gawin? Amen. So, Teacher P, syempre po alam naman namin na ikaw po yung talagang nagpe-prepare. Kayo yung leader ng ating prayer meeting. Opo. And yung pagka-Sunday fellowshipping. Ano pa po yung mga pinagkakaabalahan sa araw-araw? Sa araw-araw, sa umaga, although hindi ako on time sa pagbubulay-bulay, pakikinig ng bulay-bulay kasi medyo yung mata ko talaga kahit nagpe-pray ako sa Panginoon, Lord, idilat mo mata ko 5:45 dahil gusto ko talaga live. Ang nangyayari talagang puro late ako. Replay pati yung family devotion. After that, I see to it na nagpapadala ako ng mga verses, lalo na doon sa mga kaibigan ko sa abroad, sa mga kamag-anak, na ang pakiramdam ko ay hindi pa talaga naunawaan yung mga kabutihan ng Lord sa buhay natin. Kaya patuloy ako nagsisend sa kanila ng mga daily verses yun. Tsaka plus, may prayer pa din kami yun noon. After ng verse, nagkagawa pa ako ng nagpe-prepare o nagpe-pray ako talaga yung kung ano yung related sa verse na pinadala ko. Amen. Praise God. So talaga pong basically, yun na lang po yung ginagawa niyo. Yeah, so Praise God. Nakakatuwa po, no? Kasi para po sa kaalaman ng lahat, si Teacher P
ay retired na siya sa kanyang yung bang work, yung pagdating sa hanap buhay. So more on na siya, mapapansin natin na talagang nakafocus na siya dun sa pag-share ng Word of God. Amen po. Amen. Praise God. Nakakatuwa po. And yan, gusto po namin malaman kung paano ka ba po nagsimula, kung paano mo ba nakilala si Lord, dati po ba ano yung buhay mo, yan, kahit maikling sharing. Hindi po maikli, mahaba. Actually, I started to hear, di ba? Yung mga nag-share sa amin, ang unang nagdala sa amin ng mabuting balita ng kaligtasan ay si Pastor Ray. Hindi siya yung kapatid ko Apo. Si Pastor Ray na taga-ibang church sa Baptist, napunta sila. Mga nagbabahay-bahay kasi yun. So, we are one of the houses na nabisita nila. So, hindi ako sobrang excited or interesado. Actually, ang nasa isip ko, istorbo. Di ba? Ano-ano pinagsasasabi nito. Pero, nakikinig pa rin ako sa kabilang tenga ko. Talaga pumapasok, hindi mo maiwasan makinig pero hindi pa rin ako na ang kalooban ko wala pa rin, hindi pa rin. Tapos nagpatuloy sila, after mga ilang panahon lang, after nung nung session na yun ng Baptist na pastor and workers, biglang ang aming sariling pastor, kapatid ko, si Pastor Rene Reyes, ay biglang hindi namin maintindihan, bigla siyang naging na-ordain na pala siya or na-appoint na siya as pastor na kinagulat namin dahil na siya, born again na rin. Kami bilang mga saradong Katoliko, na-shock din kami ng mga lola, ng mama, papa. Dahil siya ang talagang patuloy na araw-araw, linggo-linggo, nandyan niya sa bahay. Palagi Bible study, prayers, tapos meron na kaming service noon, nagsiservice na, nag-umpisa na siya sa church. We stopped attending the Catholic Church. At saka yung kanyang isinyer na mga rebulto, na which is in the Bible also, talagang na-shock ako talaga doon. Dahil pinatanggal niya, at hindi lang pala pinatanggal actually, tibag-tibagin ko daw. Dahil magkahiwalay kami noon, nasa Quezon City pa kami nakatira. Mga rebulto namin is kasi laki ko, malalaki. Actually, pinapaliguan ko pa yun, nililinis ko pa yung pinikmata noon. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, paminsan ko, Diyos ko, ganun pa yung salita ko, Diyos ko. Takot ka po? Takot ako, kasi sabi ko, baka magalit ang Diyos sa akin. Siyempre, bago pa lang ako, Diyos ko. Kaso, yun ang pinalagay sa sako. Pero nanginginig ako talagang ginawa ko yun. Tapos after mga ilang kaliwanagan din mula sa salita ng Diyos sa Bible tungkol dyan, na-enlighten din ako. Although hindi ko pa rin tanggap na tanggap. Ang proseso pala ng pagtanggap ng mabuting balita, hindi agad-agad talaga. Dadaan ka pa rin sa mga pagsubok, natitignan yung faith mo. Pero nagiging yung puso ko parang nagiinit na ako. Pero nanlulupay-pay ako talaga dahil yung madalas sa aming fellowshipping, mga madalas sa Bible study, ginaganap sa binyang ay nadidistract ako dahil para ako si Martha. Katulong ko si Lola. Ang dami kasi nag-a-attend. Kailangan ipaghanda namin sila ng makakain. Dahil after ng Word of God, siyempre, yung kanilang physical, asikasuhin. So, ako talaga, napakalungkot ng pakiramdam ko nun. Sobra inaamin ko. Hindi ko alam kung magagalit ako, bakit hindi ako nakakasali sa mga Bible study, bakit I have to prepare para trabaho. So, ibig sabihin po, parang yung interest mo nandun na, pero hindi ka naman makasali. Kasi nga, busy ka, abala ka. Oo, abala ako. Tama nga po yung Martha, yung pag-aasikaso. Di ba sa Bible story, ng kinalugdan pa nga ng Panginoon si
Hindi si Martha. Si Maria. Si Yun Maria, nandoon. nasa tabi niya. Diba? Samantala nag-prepare si Martha Kaya, para sa... Lungkot na lungkot ako. Pagod na pagod ako. Pero hindi naman pala natutuwa si Lord. Di ba? Ganon. Tapos we continue din ganyan, no? Mga gawain para sa Panginoon. Humahayo kami sa Binyang kasi dati doon ako nakatira. Di ba? Natira ako doon. Nalipat kami doon. Hayo kami ni Sister Arnie, kung saan talagang aggressive kami noon. And we have brought members talaga sa Binyang, marami nag-a-attend. So, ibig mo po sabihin, during that time, talaga in-accept mo na si Lord as your Lord and Savior. Opo. So, naalala mo po ba kung kailan yun? I think it was, actually, acceptance is parang ano lang yun eh, di ba, prayer, I accept you, gano'n. I cannot remember the exact date, pero alam ko, nung tumanggap ako sa pamamagitan ni Pastor Rene, pinatanggap niya ako. So we prayed. I just can't remember the exact date. After that, yung proseso ng baptism, the water, di ba? Yan, tapos, ang total years namin ngayon, na magiging Kristiyano ko is 30 years na. Amen. Praise God, di ba? After ng ganun, mga process ng being a Christian, hindi nawala ang pagsubok, hindi nawala ang paghihirap, hindi nawala ang kasalanan. Andun pa rin. Okay, so, di ba? ongoing yung mga process. Andun yung balita na for God so loved the world gives on whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Pero, kailangan talikuran yung kasalanan. I admit, hindi ko totally tinalikuran. Halfway lang yun. Halfway lang, ando pa rin yung hindi maiwasan ng pagkakasala, pagkukulang, di ba? Kaya, ang feeling ko talaga napakalungkot. But I just want to say na we are raised as sobrang religious talaga. As Catholic. Even before. Ibig sabihin, even before ka po naging Christian or yung na-born again ka. Oo, di ba? Lahat naman tayo, di ba? Talagang malapit tayo sa Diyos, although yung truth, yung katotohanan ng kadakilaan ng pag-ibig niya, hindi natin naunawaan yun. Pero nagpe-pray, pero for sure, nagpe-pray ka rin. Nagpe-pray tayo before. Yeah, so walang stop yun. Mga novena, di ba? Rosaries, and everything, di ba? Pero sa tingin mo po, ano yung naging difference nung nandun ka pa sa dati mong faith and ngayon nandito ka na sa yung in-accept mo si Jesus Christ? Ano sa tingin po yung naging pagkakaiba? Kasi mo, religious ka naman before. Tapos, malaki. Okay. So, Malaki ang gusto natin malaman. Malaki ang difference ng just being religious compared to may relation ka sa Panginoon. Pag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, yung talagang puso mo talagang lumapit ka na sa Kanya at talagang na-accept mo yung kabutihan niya. Holy Spirit will dwell in your heart na siya magbibigay ng liwanag, magbibigay ng conviction, mali ka, may kasalanan ka. Siya magpapaliwanag sa'yo, may ginawa kang mali, pinalungkot mo na naman ako. Diba? Diba? May ginawa ka. Yun ang sinasabi kong different. Kasi nung Catholic, marami akong alibis, marami akong sasabihin na, kasi naman ganun siya. Kunyari, may nakasama ang loob ako. Kasi naman siya nauna, ganun, yung mga reason na. Pero ang Christian, nandun na yung pangunawa mo, nandun na yung pagpapakumbaba mo. Na kahit siya pa nga ang may kasalanan, ikaw pa ang natututo or na ano mo sa aral ng Panginoon na ikaw ang magpakumbaba, ikaw ang umunawa, ikaw ay magpatawad. Amen. So, ano po, parang talagang ang laki ng difference. Ni Lord ng ano po, ng puso na kakaiba. Yung patience ba, parang gano'n. Lahat ng, yung fruit of the Holy Spirit. Nandun. Amen. Kaya bawat hakbang mo being a Christian is hindi smooth, di ba? Sabihin natin, ay, Christian na ako, masaya na ako palagi, smooth na yung pamumuhay ko, financially. Hindi po, dumaan ako sa mga ganong problema. So yan po is during the time na... During the time? Ano, na talagang... Oo, na sinasabi ng Christian na ako.
Ang dami. So talaga ibig sabihin po, hindi porket in-accept mo si Jesus Christ na alam mo, Christian ka na, Oo. ibig sabihin smooth sailing na Oo. ang mga bagay-bagay. Hindi. Marami ka pa rin pala pong Ang dami. encounter Ang na dami. mga trials and temptations. Oo, ang pero dami. hindi natatapos po doon. Oo, No? oo. At saka nandun pa yung pagtuliksa sa'yo ng mga kapitbahay mo, yung mga maririnig mong May pasa. persecution. May persecution, di ba? Na minsan nag-aano kami, nag-share kami, makakarinig kami ng sa balikod namin, mga salitang masakit, di ba? No? Kristiano, mga ganun ba mga salita na pero kailangan sa awa ni Lord, talagang pinapatibay pa rin kami, hindi namin inaano, pinagpipray lang namin. Amen. Diba? Praise God. So, napakabuti po. Nung kabataan ko nga, nung bata pa ako, siguro mga 10 years old pa lang ako noon, gustong-gusto ko talaga magmadre. So, nandun yung parang ano sa isa. Ano ko talaga gusto ko sa Panginoon talaga. Parang ayaw ko yung word. Gusto ko talaga yung siya lang palagi, ano lang ko palagi. Nag-ano ko, naglalagay ako ng Belo. tuwalyang malaki, tapos ang ganda kong madre. May maganda pa. At saka hindi lang madre ang gusto ko, mongha. As in talagang maliit na ano lang makikita ng mga tao. talaga po. Ganun ang desire ko noon. Which is mas ano pala to, yung Mas ginawa. okay. Oo, mas ginawa akong Kristiyano ng Panginoon para maipahayag ko yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagmamahal ko rin sa kapwa. Kasi kung mongha ka, wala, nakakulong ka lang doon. Tama po. Diba? Ito nakakapag-share ka. Oo, You ma-share can mo. freely share the word of God to Yes. others. And Nasa yung labas sympathy mo sa mga kamag-anak, kaibigan mo during na meron sila namang paghihirap ng kalooban or anything, maisishare mo Anytime. personally, di ba? Malalapitan mo sila, makukomfort mo sila, di ba? Tama po. Ayan, praise God. So, until now po, talagang continuously serve ka kay Lord. I'm Diba praying to God na continuously, kahit na sabi nga, mag-fail na yung physical strength ko, di ba? Yun. Praise God. Yan, napakabuti ni Lord sa buhay ng Teacher P. Kasi kahit naman kami, actually po, si Teacher P, hindi lang po natin kapatid sa pananampalataya. Tita rin po namin siya. And yun nga po, talagang nakikita namin sa buhay niya kung paano siya ginagamit ng Panginoon and kung paano siya kasigasig na paglingkuran po ang Panginoon. And sana po may nakita kayong aral and tunay na makakilala din po yung iba sa mga hindi pa po nakakakilala. Pero before that, Teacher, may any last word or meron ka bang verse sa Bible na talagang pinanghahawakan mo, na gusto mo ma-share sa ating mga kapatid dyan? Yun nga, unang-una yung John 3:16, di ba? Yun ang ating pinanghawakan bilang pagliligtas sa atin ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbubunan dugo ng Panginoong Jesus, tayo ay naligtas, di ba? At kapag tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon tagapagligtas, we are considered as a child of God. Amen. Sabi nga, hindi daw lahat anak ng Diyos eh. Opo. Di ba? Paano mo ay sasabihin anak ka ng Diyos? Kapag tinanggap mo siya. Amen. Di ba? Pag inaccept mo siya. At John 14:6, Jesus is the only way, the truth, and the life. Di ba? Siya lang ang daan talaga papunta sa buhay na walang hanggan. Amen. At aanin ba natin ang buhay dito? Ito ay temporary lang. Diba? Yun lang ang palagi kong pinanghawakan. Tsaka yung, ano ba yung isa na palagi kong sinasabi yun, na ang kailangan ko talaga ang pagmamahal ng Diyos. Unang-una. Kasi pag nandyan ang pagmamahal ng Diyos, nandyan na lahat. Hindi ko kailangan mahal ako ng anak ko, mahal ako ng kapatid ko. No. Gusto ko, love ni Lord muna ang mapasa akin talaga. Opo. Talaga. Praise God. Dahil susunod na yun eh. Opo. Pag mahal ka ng Diyos, pagpapalain ka na sa lahat ng bagay. Tama po. Di ba?
Eh kung mahal ka ng anak mo, susunod lang yung mahal ng Diyos. Hindi maganda. Para sa akin. Apo, totoo naman. Mas mahalaga sa akin. Diba? Oo. Talagang love ni Lord. Oo. So, yung pagmamahal ng Diyos ang dapat na mauna po sa Saka atin. yung mga realization. Amen. The others talagang will follow. ngayon lang dumarating yan sa buhay mo. Yung mga realization ng talagang napakabuti ng Panginoon. Apo. Noon naman wala yun nung Mas nung panahon bata. na oo. Wala lang, talaga ang nasa isip ko lang, trabaho ko, mayroon akong may kinikita ko, nakapag-aral ko mga anak ko. And automatic lang yung ritual lang yung Apo, prayers, very di ba? ritual, apo. Prayer book, may rosary ka, okay na yan, di ba? Parang ibig sabihin, teacher, dati, sa'yo, para sa'yo, ganun lang ang buhay, nag-e-exist lang tayo. Oo, sa sarili natin. Apo. Pero after that, wala na. Parang Wala na. hindi mo na inaano kung ano At mangyari saka, after. Hindi mo nga iniisip kung anong nangyari pag namatay ka. Yun nga po, diba? Di ba? Parang lang, basta alam mo, nag-e-exist ka lang ngayon, Oo. tapos mamamatay ka lang later Oo. on. Kaya ngayon kaya nga sinabing mabuting balita dahil may buhay ka pa. Apo, yung pala yun, Yung di ba? pala. Ngayon, hindi ka lang basta nag-e-exist. Oo. May purpose na yung life mo. Oo. Yun yung after Yes. your life here on earth. Yes. Amen po. Yun yung Amen. buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Oo. Praise God. Thank you, Lord. teacher. Pinapakaganda nung iyong sharing and sana po talagang nakarating po sa inyo yung napakagandang mensahe ng Panginoon. And before we totally end, Teacher P, we would like to ask you rin na mag-pray po tayo sa panalangin pagtanggap Amen, amen. para sa mga nandiyan po na nakikinig na hindi pa talaga lubos na tumatanggap sa Panginoon and nais din po nilang i-accept si Lord. Amen, oo. Amen. Praise God. So tayo po ay manalangin ng panalangin pagtanggap. Tayo po ay magkaisa. Ilagay po natin sa ating puso. I-focus po natin ang ating isipan, ang ating damdamin sa panalangin ito. Panginoon namin yung makapangyarihan sa lahat. Kami nga po ay tunay na makasalanan at tunay na hindi po namin kaya nakalinisin namin ang aming sarili sa mga pagkakasalang ito. Salamat po, Diyos, na ibinigay mo yung buktong na anak na si Jesus upang kami ay linisin at bigyan kami ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. At nagpapasalamat din po kami, O Diyos, na sa kaliwanagan na ang tanging daan lamang patungo sa iyo ay ang Panginoong Jesus. Salamat po sa biyayang ito at nawa po ang bawat isa sa amin ay tunay ngang buksan ng kanilang mga puso, pagsisihan ng mga kasalanan, talikdan ito, Lord. At tanggapin ka bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po kami, O Diyos, kayo po mauna sa aming buhay. Ikaw po, Jesus, ang nawa ay maging Panginoon namin at magpasakop kami sa iyo at tunay na sumunod sa bawat salita mo. Bawat banal mo salita, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng pag-asa. Hindi po sa buhay na ito, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay nakapiling ka, walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa ang iyong mga banal na salita ay maging gabay namin sa aming mga pamumuhay. Ito magturo sa amin sa tuwid na daan, patungo sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dinatanggap ka po namin, O Jesus, bilang sarili naming tagapagligtas at Panginoon. Yes. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Maraming salamat din po sa banal na Espiritu na patuloy na nananahan sa aming puso. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Thank you po, Teacher P. And kung kayo po ay nakiisa sa panalangin ni Teacher P at tinanggap niyo po ang Panginoon bilang sarili niyong tagapagligtas at Panginoon, tandaan niyo po ang araw neto. Ito po ang inyong araw ng kapanganakan, ang inyong spiritual birth, where kayo po ay isa ng born again Christian. Dahil dati po pinanganak tayo sa laman, ngayon po ay pinanganak tayo sa Espiritu. Amen. Praise God. Praise God. And again po, sana po huwag natin kakalimutan na laging ipahayag po ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil sinabi niya po sa Mateo 28, verses 19 to 20, kaya't humayo kayo,
Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Maraming salamat po. God bless everyone.